Grabe yung ibinaba ng market kanina guys. Sobrang laki ng aking talo for today's video, no? So, explain natin kung anong nangyari sa trade natin for today and hopefully mapagkunan nyo ng aral. Okay, so palakihin natin yung ating monitor. Alright, nag-long position ako dito kay Bitcoin kasi I was thinking na nasa support levels na tayo. Okay, pinagmasdan ko kasi itong area na to. So, sabi ko, kapag bumalik ulit yung presyo ni Bitcoin dito, bibili ako ng Bitcoin. Pansin kong lumilipad na. So sabi ko, kapag nag-retrace yan, pabalik sa support levels, bili tayo. Okay? So ang nangyari, bumalik nga sa mga levels na yan. Okay? At around 7 a.m., bumili ako ng Bitcoin. Nag-long position tayo dito kay Bitcoin. And after a few minutes, tumaas nga yung presyo. Okay? Naging green yung candle. So sabi ko, okay, tama yung ating naging technical analysis. So ano ba yung naging technical analysis natin dito? Iniisip ko kasi na nakakakita tayo dito ng divergence. Okay, pababa yung presyo. Right, pababa. Pero yung RSI is pataas. So sabi ko, divergence to. May malaking chance na magbabounce yung presyo. Kaya bili tayo dito. So ayun na nga, bumili ako doon. And ang nangyari, after a few minutes, bumagsak ulit yung presyo. So sabi ko, okay, kalma lang kasi ano lang yan, pitik lang yan. Sinusubukan lang tayong tanggalin ng mga sellers. Okay, ang ginawa ko, nagdagdag pa ako ng position ko dito. Okay? And after a few minutes na naman, after 15 minutes, tumaas yung presyo. So sabi ko, pitik nga lang talaga, no? Sinusubukan lang tayo ng mga sellers. And hinayaan ko na kasi lumipad na yung presyo up until here. Okay, so 57,900,000 levels. Okay, so sabi ko, paakyat na to, magbabounce na to. Pero after a few minutes, boom, bagsak. Hindi na ako nakapag-react. Hindi na ako nakapag-set ng stop loss agad-agad, no? And sobrang lalim ng ibinagsak ng market kanina na umabot yung presyo ni Bitcoin at around 55,000 levels. Now, may natitira pa sa pera ko noon. So, ang ginawa ko, nagdagdag pa ako ng position natin dito kay Bitcoin because I'm hoping na bababa pa yung ating average buy. Okay? Pero ang nangyari, hindi na nakayanan kasi konti na lang yung natirang pera natin. Okay? Alam niyo guys kung magkano yung talo ko sa mga levels na to, umaabot ng around $115. Okay? And sabi ko sa sarili ko, teka, parang huling-huli na para mag-cut loss tayo kasi napakalaki na ng talo natin dito. Okay? Sabi ko sa sarili ko, kalma na muna kasi yung nangyayaring selling na ito ay panic selling lang. Okay? Dapat maghintay ng tamang pagkakataon kung kailan magbibenta. So, hinayaan ko na muna. Pinikit ko na muna yung aking mga mata sa $100 na talo, no? And after a few minutes, bumalik nga yung presyo doon sa taas. Okay, sa mga levels na to. So, nakahinga na ako ng malalim. Sabi ko, okay na, pikitan na lang natin ito. And dito na ako napabenta. Okay? So, yung talo natin dito, kung titingnan natin, ay around $58. Right? So, imagine nyo guys, kung dito ako nagbenta kasi nagpanic ako, $100 mahigit sana yung talo natin. Okay? Kung nagpadala ako sa emotion, kung nagpadala ako sa takot, $100 yung pwedeng mawala. Mabuti na lang, no? Hindi tayo nagpanic. Inintay natin yung pagkakataon na dito magbenta at around the 56,000 levels. So, ito lang yung naging talo natin. Now, sobrang frustrated ko kasi nga $50 yung nawala sa akin sa ilang minuto lang, no? Sabi ko, masakit. Kailangan nating bumawi. So, ang ginawa ko guys, nag-revenge trading ako. Okay? Nung bumaba dito yung presyo, kasi nga, support levels na rin ito. Ayan, support. Sabi ko, siguro naman magbabounce na yan dito. Okay? And nagdagdag na naman ako ng position ko dito. Ang nangyari, bumagsak na naman yung presyo. Ayan, bumagsak na naman dito. At dito na naman tayo napabenta. May talo tayong around $1. So, nadadagdagan na naman yung talo natin. Kasi nga, nagre-revenge trading ako. Sabi ko, ay nako, palpak na naman, mali na naman. Hintayin na naman tayo ng magandang tiyempo. So, eto na naman. Binago ko yung ating position. Nag-sell short tayo, no? Kasi ang ine-expect natin, bababa na naman si Bitcoin. And indeed, bumaba nga, okay, sa mga levels na to. Pero ang nangyari, umakyat na naman sa mga levels na to. And dahil nga, naapektuhan na yung ating emotion and doon, napabenta na naman tayo. Okay, talo na naman tayo. So as what you can see guys, dahil sa nag-revenge trading ako, nadagdagan na naman yung ating talo. Until such time na sinabi ko sa sarili ko, teka, stop na muna kasi involved na yung ating emotion sa pagtitrade. Sobrang na-frustrate ako kasi hindi ko nabawi yung $50 na talo natin dito. So, yun.
So ano yung lesson na makukuha natin dito? Sa mga ganitong pangyayari na bagsakan yung market, huwag tayong magpapanik, okay? Kasi kung dito tayo nagbenta, posibleng matalo tayo ng around $100, okay? Hintayin natin na mag-bounce back. Yes, talo pa rin tayo ng around $50. But the point is, nabawasan yung ating pagkatalo. Imbes na 100, naging 58 na lang, okay? That's number one lesson. And number two lesson is, huwag na magre-revenge trading, okay? Kapag natalo ka na, ipahinga mo na yung sarili mo kasi nga magiging clouded lang din yung utak mo and maapektuhan yung emotion mo kaya hindi rin magiging maganda yung decision making mo. So yun yung nakuha nating lesson for today's video. And yeah, bawi na lang tayo sa susunod. So that's it for now. Sana may natutunan kayo kahit ng konti dito sa kapalpakang ginawa ko for today. But yeah, thank you so much again sa panunod. Until next time, have a great day. Peace out.